Sa video po na ito ay pag-usapan natin ang napaka-controversial na si Ginoong Stephen Mola. Isang tao na nagki-claim or nagsasabi na siya raw ang totoong Satoshi Nakamoto, ang anonymous creator ni Bitcoin. Pero bakit kaya maraming hindi naniniwala sa kanya? At ano ba ang nangyari sa kanyang event na nagbigay daan sa pagkadismaya ng maraming tao? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang unang tanong po natin dito ay sino nga ba si Ginoong Stephen Mola? Ayan, siya po ay isang self-proclaimed na businessman at British Asian macroeconomist. Kamakailan lamang ay pinahayag po niya na siya raw ang tunay na Satoshi Nakamoto. Kaya ayan, isa po itong napakalaking claim sa mundo ng cryptocurrency. Ngayon ay ano po ang nangyari sa event noong October 31, 2024. Noong October 31 po, ngayong taong ito ay nagkaroon siya ng isang malaking event para i-announce na siya nga si Ginoong Satoshi Nakamoto. Maraming investors, industry experts at media ang dumalo sa event na ito. Pero sa kasamaang palad, hindi po ito naging successful. Ngayon ay bakit nga ba nagkaroon ng maraming pagdududa? Simula pa lamang po ng event, marami nang nagduda kay Ginoong Stephen Mola. Isa sa mga dahilan ay ang mataas na entrance fee na umaabot po sa $543. Yan, ang mahal po niyan. Kung dito po yan sa Pilipinas ay hindi po natin afford ang ticket na yan. Bukod pa dyan ay nagkaroon po ng maraming technical issues sa event. Ang mga presentasyon nila Ginoong Charles Anderson na kanyang partner ay nagdulot ng pagkadismaya sa mga tao. Ngayon ay ano naman po ang mga claims ni Ginoong Stephen Mola? Isa pa, maraming mga achievements na binanggit si Ginoong Stephen Mola bukod sa pagiging si Satoshi. Sinabi niya na siya rin ang creator daw ng ChatGPT, Eurobond at maging ang Twitter logo. Kaya marami sa mga tao ang hindi naniwala dahil sa kakulangan ng credible na ebidensya. Ngayon ay ano naman po ang naging reaksyon ng mga attendees o yung mga dumalo. Dahil dito ay maraming attendees ang umalis kaagad. Isa na po dito si Joe Tidy, isang BBC News reporter. Hiningi po ni Ginoong Joe na mag-move si Ginoong Stephen ng Bitcoin mula sa Genesis block upang mapatunayan ang kanyang claim. Pero hindi niya ito nagawa. Maraming tao ang naghanap ng proof, lalo na sa Bitcoin White Paper Day celebration. Pero sila po ay nadismaya. Ngayon ay ano po ang mga naging problema sa event na ito? Bukod pa rito ay maraming screenshots ang pinakita ni Ginoong Stephen bilang proof, pero madali po itong mapeke ayon po kay Ginoong Joe Tidy. Dahil dito ay lalong bumaba ang credibility ni Ginoong Stephen Mola. Ngayon ay ano po ang kanyang pakiusap sa publiko? Sa kabila po ng lahat, nanindigan pa rin si Ginoong Stephen Mola na siya na nga si Ginoong Satoshi Nakamoto at pinakiusapan ang publiko na itigil na ang paghahanap sa totoong Satoshi. Sinabi niya
na marami pa siyang dokumentasyon na ilalabas sa hinaharap. Kaya ayan, ang aking opinion po rito ay sa aking palagay ay ang claim po ni Ginoong Stephen Mola ay tila hindi po kapani-paniwala dahil sa kakulangan ng credible na ebidensya at sa mga naging problema sa kanyang event. Ang pag-identify po kay Ginoong Satoshi Nakamoto ay isang napakahalagang issue sa mundo ng cryptocurrency at nangangailangan po ito ng solid proof. Sa ngayon ay marami pa rin ang naghahanap ng tunay o hinahanap ang tunay na si Ginoong Satoshi at tila hindi pa natatapos ang paghahanap na ito. Kaya, ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.